Sabi nila ang pinakamatalas na scalpel ay hindi iyong hawak ng isang siruhano sa loob ng operating room. Ito ay ang katotohanang dahan-dahan at malamig na humihiwa sa iyong pagtitiwala. Akala nila ang aking pananahimik sa loob ng maraming taon ay tanda ng aking pagkabigo bilang isang babae. Akala nila ang sinapupunan kong tinawag nilang basyo ay ang aking kahinaan. Nagkakamali sila. Ang bawat luhang pinigil ko noon ay naging kristal na ngayon matigas malamig at handang sumugat. Hindi ako bumalik para magmakaawa ng pag-ibig o para humingi ng puwang sa hapagkainan na ako naman ang naghain. Bumalik ako para bawiin ang bawat sentimo ng aking dangal. Makinig kayo ng mabuti dahil ito ang kwento kung paano ang isang babaeng itinapon sa limot ay muling babangon upang maging bangungot ng mga taong nagtaksil sa kanya. Sa larong ito ang talino ko ang batas at ang kanilang pagbagsak ang tanging gamot na magpapagaling sa akin. Balang araw luluhod ang lalaking tinawag kong mundo sa aking paanan. Hindi siya luluhod para sa pag-ibig, kundi para mamalimos ng kahit katiting na piraso ng kaniyang karera na sisiguraduhin kong mawawala sa kanya. Sa oras na iyon, titingnan ko ang aking biyenan, ang babaeng pilit akong binura sa kasaysayan ng kanilang pamilya, habang pinapanood niyang ang kaniyang diamante ay nagiging abo sa aking mga kamay. May isang sikretong hindi pa nila alam ang batang binibinyagan ngayong gabi ay hindi ang mitya ng kanilang tagumpay, kundi ang huling pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Ngunit bago ang rurok na iyon, kailangan ko munang harapin ang katotohanang mas matalas pa sa kutsilyong nakatutok sa aking puso. Soledad, maging professional ka naman. Huwag mong ipahiya ang pamilya Roxas sa harap ng mga bisita. Magmano ka kay Rosalinda. Magpasalamat ka sa kanya dahil siya ang gumawa ng tungkuling hindi mo kailanman nagawa, ang bigyan ng tagapagmana ang anak ko. Tanggapin mo na isa ka lang namang basyong lalagyan na wala nang silbi sa mundong ito. Ang tinig ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng marmol na sahig ng Katedral ng Cebu. Nakatayo siya sa aking harap. Suot ang kanyang itim na belo at diamanting krus. Tila ba siya ang kaisa-isang banal? Sa gitna ng silid na puno ng mga makasalanan. Sa kaniyang tabi nakatayo ang aking dating asawa si Leandro. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin, pilit na inaayos ang kaniyang mamahaling relos habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa baywang ni Rosalinda. Si Rosalinda, ang babaeng dati ay itinuring kong matalik na kaibigan, ay nakangiti ng matamis sa akin. Hawak niya ang isang sanggol na nakabalot sa pinakamahal na sutlaang bata na ayon sa kanila ay ang himalang hindi ko naibigay. Go on, Sol. Isang halik lang sa kamay for old time's sake, bulong ni Leandro. Ang boses niya ay puno ng panggigipit, tila ba ang kahihiyang ibinibigay nila sa akin ay isang maliit na sakripisyo lamang para sa imahe ng kanilang pamilya. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit hindi ito dahil sa takot o pighati. Ito ay ang adrenaline ng isang siruhano na naghahanda para sa unang hiwa. Tumingin ako sa paligid. Ang mga makapangyarihang tao ng Cebu, mga politiko at mga kapwa ko doktor ay nakatingin sa amin, naghihintay ng aking pagkawasak. Ang bawat segundo ay tila isang pagbilang ng orasan para sa simula ng seremonya ng binyag. 5 minutes, Leandro. Magsisimula na ang misa. Do you really want to do this here? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng panginginig na inaasahan nila. Dito mismo, Soledad, asik ni Consolacion. Gusto kong makita ng lahat na tinatanggap mo ang iyong pagkatalo. Na ang isang De La Vega ay marunong ding yumuko sa isang tunay na ina. Dahan-dahan akong humakbang pasulong. Ang tunog ng aking suot na takong sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw sa nakabibinging katahimikan ng katedral. Yumuko ako, kinuha ang kamay ni Rosalinda at isinagawa ang pagmamano. Ramdam ko ang malagkit na pawis ng kaniyang palad at ang nanginginig niyang kumpiyansa. Ngunit sa gitna ng pagyuko na iyon, isang mabilis na kilos ang ginawa ko. Gamit ang aking hintuturo na may nakatagong sterile swab mula sa aking maliit na bag, mabilis kong kinuha ang isang sample ng laway mula sa gilid ng labi ng sanggol habang kunwari ay inaayos ko ang kumot nito. Isang segundo, isang galaw, walang nakapansin. Tumayo ako ng tuwid at tinitigan silang tatlo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ayan, tapos na ang inyong palabas. Wika ko habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking cellphone mula sa bulsa.
Leandro, baka gusto mong tingnan ang iyong email. Ipinadala ko na ang unang bahagi ng aking regalo para sa binyag na ito. What is this, Sol? Inis na tanong ni Leandro habang kinukuha ang kaniyang phone. Iyan ang kopya ng original mong sperm analysis mula sa aking clinic 3 taon na ang nakalilipas. Ang file na akala mo ay nabura mo na nang sunugin mo ang aking opisina. Bulong ko sapat lang upang silang 3 lang ang makarinig. And Rosalinda, keep holding that baby tight. Dahil sa loob ng 48 oras malalaman ng buong board ng hospital kung kanino talagang dugo ang nananalaytay sa batang iyan. Spoiler alert, hindi ito Roxas. Nakita ko ang biglang pagpula ng mukha ni Rosalinda at ang panlalaki ng mga mata ni Leandro. Ang kumpiyansang dala nila kanina ay biglang naglaho na palitan ng isang uri ng takot na tanging ang mga taong may malalalim na lihim ang nakakaalam. You wouldn't dare, nautal na sabi ni Konsolasyon ang kaniyang diamanteng krus. Ay tila bumibigat sa kaniyang dibdib. Panoorin niyo ako, sagot ko habang tumatalikod ako at naglalakad palabas ng cathedral. Hindi ko na hinintay ang pagbuhos ng banal na tubig sa ulo ng bata. Sa bawat hakbang ko palayo, nararamdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking dangal. Paglabas ko ng simbahan, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Cebu, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Kinuha ko ang aking earpiece at tinawagan ang aking head of security. Execute Protocol Alpha. I-lock ang lahat ng access ni Leandro sa aming joint research funds. At pakisabi kay Serafina, ang laro ay nagsisimula pa lamang. Isang itim na sasakyan ang huminto sa aking tapat. Sumakay ako nang hindi nililingon ng cathedral na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang binyag na yon ay hindi simula ng isang bagong buhay para sa kanila. Iyon ang simula ng kanilang huling hantungan. Ang pagtitiwala ay parang isang maselang operasyon. Isang maling hiwa lamang at ang buong sistema ay malalason. Habang nakaupo ako sa loob ng aking pribadong laboratorio sa Vega Medical, tinititigan ko ang sterile swab na naglalaman ng katotohanan. Ang bawat anino sa silid na ito ay tila nagtatanong kung hanggang kailan ko kayang panindigan ang katahimikang ito. Ang Maribel na laging sumusunod ay matagal nang nabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilya Roxas at ang doktor na kaharap ng mikroskopyo ngayon ay wala ng puwang para sa awa. Sa mundong binuo nila sa ibabaw ng aking dangal, sisiguraduhin kong ang bawat pader ay guguho sa oras na lumabas ang resulta ng pagsusuring ito. Sol, buksan mo itong pinto. Alam kong narito ka. Ang marahas na pagkatok ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na sinundan ng tunog ng pagpihit ng doorknob na pilit niyang binubuksan. Hindi ako kumilos. Dahan-dahan kong inilagay ang swab sa loob ng centrifuge. Ang aking mga daliri ay nananatiling matatag sa kabila ng kaniyang pagwawala sa labas. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, pumasok si Leandro na tila isang bagyong nawala ng direksyon. Namumula ang kaniyang mukha sa galit at ang kaniyang tuxedo ay gusot na isang malaking kabaligtaran sa kaniyang kagalang-galang na imahe sa cathedral kanina. What was that, Sol? Ano yung pinagsasabi mo sa simbahan? Are you trying to blackmail me in front of my family and friends? Sigaw niya habang itinuturo ako ng may nanginginig na daliri. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay nanatiling kasing lamig ng asero. Blackmail, Leandro? I was just stating a medical fact. Bilang dating asawa mo at dating doktor mo, tungkulin ko lang na ipaalala sa iyo ang iyong kasaysayan. Medical fact. Your delusional stress lang ito, Sol? Hindi mo matanggap na nakahanap ako ng babaeng mas higit sa iyo. Lumapit siya sa akin, pilit na ipinaparamdam ang kaniyang laki. And don't you dare touch that baby again. Rosalinda is furious. Isang salita ko lang sa board, hinding-hindi ka na makakahawak ng scalpel sa bansang ito. Your license is already hanging by a thread. Isinuot ko ang aking maskara ng pagkatalo. Bahagya kong ibinaba ang aking tingin, tila ba natatakot sa kaniyang banta. You're right, Leandro. Masyado lang akong naging emotional kanina. The binyag. It reminded me of what we could have had. Patawarin mo ako. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kaniyang ekspresyon. Ang kaniyang yabang ay muling bumalik nang makita niyang tila sumusuko na ako. Good, at least you know your place. Magmakaawa ka sa board bukas, Sol. Sabihin mo nagkamali ka lang ng sinabi dahil sa depression. Kapag naging maayos ang paghingi mo ng tawad kay Mama at Rosalinda, baka pag-isipan ko pang bawiin ang kaso laban sa iyo. Tumalikod siya at lumabas ng may halong tagumpay sa bawat hakbang. Nang masiguro kong wala na siya, agad akong tumayo ng tuwid. Pinunasan ko ang aking mga mata ng walang kurap. Ang kaniyang gaslighting ay hindi na tumatalab.
Ito ay nagsisilbi na lamang na gasolina para sa aking susunod na hakbang. Kailangan kong makuha ang original na physical file ng kaniyang sperm analysis. Alam kong hindi sapat ang digital copy sa korte kung sasabihin nilang na-hack ang system ko. Mabilis akong naglakad patungo sa Medical Records Department ng ospital. Ang bawat hakbang ko sa hallway ay tila paglalakad sa isang minahan. Bawat tingin ng mga nurse ay tila may dalang laso ng pagdududa. Dr. De La Vega, bakit po kayo narito? Hindi po ba suspendido ang access nyo? Tanong ng head clerk, ang boses ay puno ng kaba. May kailangan lang akong i-verify para sa huling pasyente ko bago ako umalis man ng Cora. Saglit lang ito. Ngiti ko ang uri ng ngiting ensayado sa harap ng salamin. Dahil sa utang na loob niya sa akin noong inoperahan ko ang kaniyang anak, nang libre pinayagan niya akong pumasok. Dumiretso ako sa archive room 2021. Ngunit nang buksan ko ang drawer kung nasaan ang folder ni Leandro, naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang folder ay naroon, ngunit ang pinakamahalagang pahina, ang laboratory result na may lagda ng chief pathologist, ay marahas na pinunit. Ang tanging natira ay ang cover page na walang kwentang katibayan sa harap ng batas. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Hindi lang pala si Leandro ang kalaban ko. Ang pamilya Roxas ay may galamay hanggang sa pinakamaliit na sulok ng ospital na ito. Eksaktong tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Dr. Sol, huwag kang maghanap sa archive. Alam nilang pupunta ka dyan. Check the trash bin of the janitor's room sa basement. May isang taong nagmamadaling magpunit ng dokumento kanina. Napatigil ang aking hininga. Ang boses sa kabilang linya, ito ay ang boses ni Serafina, ang retiradong midwife, na inakala kong matagal nang nasa probinsya. Mabilis akong tumakbo patungo sa elevator, ngunit bago pa ito bumukas, nakita ko si Doña Consolacion na nakatayo sa dulo ng hallway, may hawak na abaniko at nakatingin sa akin ng may malademonyong ngiti. Soledad, ang paghahanap sa basura ay para lamang sa mga taong basurang turing sa sarili nila. Bakit hindi ka na lang sumuko? Habang may natitira ka pang kaunting dignidad, naramdaman ko ang marahas na pag-akyat ng galit sa aking dibdib. Ang mitsa ay sinindihan na, at ngayong gabi sisiguraduhin kong ang apoy na ito ang susunog sa bawat pader ng mansyong Roxas. Ang bawat pagpagaypay ng abaniko ni Doña Consolacion ay tila isang marahang hampas ng hangin na may halong lason. Sa ilalim ng kaniyang diamanteng krus at banal na anyo, alam kong nagtatago ang isang halimaw na handang lumamon ng dangal para lamang mapanatili ang kintab ng apelidong Roxas. Nakatayo ako sa kaniyang harap, hindi bilang isang mananalangin, kundi bilang isang doktor na sinusuri ang isang malignant na tumor. Akala niya ay sapat na ang kaniyang mga salita upang ituring akong may sala, ngunit hindi niya alam na ang bawat insulto niya ay tila mga tahi sa aking baluti. Mas tumitibay, mas tumitigas. Soledad, anak. Ang boses ni Consolacion ay naging malumanay, ang uri ng tinig na ginagamit niya kapag mayroon siyang hinihinging sakripisyo. Huwag na nating palakihin ang gulo. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya Roxas. Kami ang nagbayad ng huling taon mo sa med school. Kami ang nagbigay sa iyo ng karangyaan nang pakasalan mo si Leandro. Huwag mong sirain ang lahat ng iyon dahil lang sa galit at selos. Utang na loob, mama, mahinahon kong sagot habang inaayos ko ang aking salamin. Ang bawat sentimong ibinayad ninyo sa tuition ko ay nabayaran ko na ng higit sa doble noong ako ang nagpapatakbo ng inyong foundation nang walang sweldo. Ang karangyang sinasabi ninyo ay isang gintong hawla na ako mismo ang naglagay ng mga rehas. Ngayong gabi ititigil ko na ang pagbabayad ng utang na wala naman talaga akong kinuha. Nakita ko ang paninigas ng kaniyang mga panga sa likod ng kaniyang pilit na ngiti. Ang tigas na talaga ng loob mo. Nakakalimutan mo yata na ang Board of Trustees ng ospital na ito ay mga malalapit kong kaibigan. Bukas sa gaganaping hearing, sisiguraduhin naming ang bawat pasyente mo ay tatalikod sa iyo. Sino ang maniniwala sa isang doktor na hindi man lang magawang magdalang tao? Ang board ay binubuo ng mga professional, hindi ng mga tsismosa Consolacion. Malamig kong putol sa kaniyang pananakot. At tungkol sa aking sinapupunan, huwag kayong mag-alala. Ang kailangan ninyong bantayan ay ang sinapupunan ni Rosalinda dahil baka doon nanggagaling ang huling pako sa inyong kabaong. Nilampasan ko siya nang hindi lumilingon. Naririnig ko ang marahas na pagtiklop ng kaniyang abaniko, isang tunog ng pagkatalo na pilit niyang itinatago. Dumiretso ako sa basement ng ospital. Ang amoy ng klorina at lumang semento
ay nanunuot sa aking ilong. Narating ko ang janitor's room, isang madilim na sulok na kinalilimutan na ng mga tao. Doon sa tapat ng basurahan, nakita ko ang isang aninong nakasuot ng kupas na uniforme. Dr. Salt bulong ng matanda. Inalis niya ang kaniyang hood. Si Serafina nga, ang kaniyang mukha ay puno ng kulubot bakas ng maraming taon ng pagtatrabaho sa delivery room. Serafina, nahanap mo ba? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng awtoridad na tila bumasag sa katahimikan ng basement. Inabot niya sa akin ang isang plastic na bag. Sa loob nito ay ang mga pira-pirasong papel na pinunit ng pahaba. Iyan ang orihinal na lab result ni Sir Leandro mula sa archive. Nakita ko ang secretary ni Doña Consolacion na itinatapon ito kanina. Pinunit nila pero hindi nila sinunog. Kinuha ko ang plastic, ramdam ang bigat ng katotohanan sa aking mga palad. Ang bawat piraso ng papel na ito ay magsisilbing ebidensya ng kanilang pagsisinungaling. Leandro is azoospermic, isang kondisyong hindi kayang gamutin ng kahit anong himala o dasal ni Consolacion. Salamat, Serafina, wika ko habang dahan-dahan kong inilalabas ang isang sobre ng pera mula sa aking bag. Ngunit bago pa ito tanggapin ng matanda, hinawakan niya ang aking braso. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagnanasa. Dr. Sol, kailangan mong malaman. Hindi lang iyan ang itinago nila, nauutal niyang sabi. Noong gabing ipanganak ang bata ni Rosalinda sa probinsya, ako ang naroon. May isa pang dokumentong pinirmahan si Leandro, isang kasunduan sa tunay na ama ng bata. Napatigil ang tibok ng aking puso. Sino ang ama, Serafina? Bago pa siya makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang video message mula kay Leandro. Pinindot ko ang play. Ang bumulaga sa screen ay ang imahe ni Leandro na nasa loob ng aking sariling opisina, hawak ang aking stethoscope at ang original na marriage contract namin. Sol, baka nakakalimutan mo. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng ari-arian mo ay ari-arian ko rin, nakangising sabi ni Leandro sa video. Kasasampa ko lang ng annulment case on the grounds of psychological incapacity. At hulaan mo kung sino ang psychiatrist na pipirma. Ang kaisa-isang kaibigan mong si Dr. Magsino. You're going to lose your clinic, your money, and your mind, Sol. Tumingin ako kay Serafina. Hawak ko ang katotohanan, Dr. Sol, ulit niya, habang dahan-dahang lumalayo patungo sa dilim ng pasilyo. Pero may presyo ito, 1,000,000 piso, at ang kaligtasan ng anak ko mula sa mga tauhan ni Doña Consolacion. Mag-isip ka ng mabilis dahil ang orasan ay tumatakbo na. Naiwan akong mag-isa sa basement, hawak ang plastic ng pinunit na papel at ang aking nanginginig na cellphone. Ang katarungan ay malapit na, ngunit ang presyo nito ay tila mas mahal pa sa aking sariling kaligtasan. Ang ulan sa Cebu ngayong gabi ay tila mga luhang nagmula sa langit, ngunit para sa akin ito ay kumpas lamang ng kalikasan na sumasabay sa lamig ng aking plano. Habang binabaybay ko ang madidilim na eskinita, patungo sa isang abandonadong klinika sa dulo ng lungsod, ramdam ko ang bigat ng 1,000,000 piso sa loob ng aking bag. Hindi ito bayad para sa katahimikan. Ito ay puhunan para sa katotohanang susunog sa imperyo ng mga Roxas. Akala ni Leandro ay madali niya akong magagawang baliw sa harap ng batas. Ngunit hindi niya alam na ang bawat hakbang ko ay kalkulado ng isang isipang mas matalas pa sa kaisa-isang kutsilyong itinago ko sa ilalim ng aking upuan. Nandito na ako, Serafina. Lumabas ka na, wika ko sa madilim na pasilyo ng klinika. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na gamot ay nanunuot sa aking ilong, isang pamilyar na amoy ng kamatayan na madalas kong harapin sa aking propesyon. Mula sa anino, dahan-dahang lumabas ang matanda. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang hawak ang isang luma at kupas na notebook. Ang pera, Dr. Sol, ang kaligtasan ng anak ko. Inilapag ko ang bag sa ibabaw ng isang kinalawang na luma at sirang operating table. Nariyan ang kalahati. Ang kalahati ay ibibigay ko sa oras na magsalita ka sa harap ng board bukas. Ngayon, ibigay mo sa akin ang pangalan. Sino ang tunay na ama ng batang karga ni Rosalinda? Dahan-dahang binuksan ni Serafina ang notebook. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig ko ang mahinang kaluskos ng mga sapatos sa labas ng pintuan. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ay tila isang babala na huli na para tumakas. Patawarin niyo ako, Dr. Solo. Bulong ni Serafina, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Binantaan nila ang buhay ng anak ko,
Wala akong pagpipilian. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito ang tatlong lalaking nakasuot ang mga mukha ay kasing tigas ng semento. Sa likuran nila dahan-dahang pumasok si Doña Consolacion, suot ang kanyang mamahaling kapote at hawak ang isang payong na tila ba ginto ang hawakan. Soledad, hindi ko akalaing ang isang kagalang-galang na De la Vega ay makikipag-ugnayan sa isang hamak na midwife sa ganitong kadilim na lugar. Ang boses ni Consolacion ay puno ng pangungutya. Gusto mo talagang sirain ang anak ko? Sa tingin mo ba ay hahayaan kita? Konsolasyon, ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong dami ng pera. Mahinahon kong sagot bagaman ramdam ko ang pagbilis ng aking pulso. Ang batang iyon ay hindi Roxas. At alam mo iyon. Tumawa ang matanda, isang tunog na kasing talim ng basag na bubog. Kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa iyo. Dahil simula ngayong gabi ang bawat dokumentong hawak mo ay maglalaho. At ikaw ay magiging isang alaala na lamang ng isang doktor na nawala sa kaniyang katinuan. Sumenyas si Consolacion sa kaniyang mga tauhan. Mabilis nilang kinuha ang bag ng pera at ang plastik ng mga pinunit na dokumento mula sa aking kamay. Sinubukan kong lumaban, ngunit ang lakas ng dalawang lalaki ay hindi ko kayang tapatan. Dinala ako sa gitna ng silid kung nasaan ang malamlam na liwanag ng isang bumbilyang naghihingalo. Doon naramdaman ko ang malamig na dulo ng isang bakal na bumaon sa aking likuran, eksaktong sa tapat ng aking gulugod. Huwag kang malikot, Dokma. Bulong ng lalaking nasa likod ko. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw sa tahimik na klinika, tila ba ito ang huling tahi sa aking sariling kabaong. Napatitig ako kay Serafina, na ngayon ay nakatago na sa likod ni Consolacion. Ang kaisa-isang alas na hawak ko ay tila naging mitya ng aking sariling katapusan. Sige na, Soledad, magmakaawa ka't hamon ni Consolacion habang dahan-dahang itinitiklop ang kaniyang payong. Sabihin mo sa akin na ikaw ay baliw. Sabihin mo sa akin na susunod ka na sa bawat gusto ko. Baka sakaling ipagdasal ko pa ang kaluluwa mo. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng matanda. Sa kabila ng panganib, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Consolacion, pumapagpa. Bulong ko, ang boses ko ay kasing linaw ng isang hatol sa korte. Nakalimutan mo yata, ang isang doktor ay laging handa sa anumang komplikasyon. Tumingin ka sa iyong suot na krus. Napatigil ang matanda. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang humawak sa diamanteng krus sa kaniyang leeg. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay bahagi ng isang operasyong hindi niya kailanman mapipigilan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng abandonadong klinika ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng huminto. Sa dulo ng baril na nakaturo sa aking likuran, ramdam ko ang init ng kabilang buhay, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing lamig ng aserong hawak ng kaisa-isang taong nagnanais akong mamatay. Tinitigan ko ang diamanteng krus sa leeg ni Doña Consolacion. Ang kinang nito ay hindi nanggagaling sa banal na liwanag, kundi sa kasakiman ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin, Soledad? Nauutal na tanong ni Consolacion. Ang kaniyang kamay ay marahas na humawak sa kaniyang krus, pilit na kinakapa kung may kakaiba rito. Ang krus na yan, Mama. Hindi ba't nanggaling yan sa donasyon ng pamilya de la Vega noong nakaraang fiesta? Mahinahon kong sagot habang dahan-dahan kong iniaabot ang aking kamay sa aking bag. Ang bawat diamante dyan ay may kasamang miniature audio transmitter. Lahat ng pag-amin ninyo kanina, ang pagbabanta sa buhay ko, ang pag-amin na hindi Roxas ang bata, ay kasalukuyang naririnig ng aking legal team sa kabilang panig ng lungsod. Nakita ko ang mabilis na pagpula ng mukha ni Consolacion. Ang kaniyang banal na anyo ay biglang naglaho na palitan ng purong kabaliwan. Sinungaling patayin siya, kunin ang recorder. Bago pa man makagalaw ang lalaking nasa likod ko, mabilis kong kinuha ang isang bote ng concentrated capsaicin spray. Mula sa gilid ng aking bag, isang espesyal na timpla na ako mismo ang gumawa para sa sarili kong proteksyon. Sa isang mabilis na kumpas, ibinuhos ko ang likido sa mukha ng lalaking may hawak ng baril. Ang matinis na pagsigaw ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang nabibitawan niya ang kaniyang sandata. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Gamit ang aking siko, marahas kong tinamaan ang kaniyang sikmura at mabilis na kinuha ang baril sa sahig. Huwag kayong gagalaw. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng panginginig ng isang biktima.
Itinutok ko ang baril sa sahig sapat na upang malaman nilang hindi ako nagbibiro. Lumingon ako kay Serafina na ngayon ay nanginginig sa takot sa isang sulok. Ang notebook, Serafina, ibigay mo sa akin, ngayon din. Mabilis na iniabot ng matanda ang kaniyang luma at kupas na notebook. Habang binubuklat ko ang mga pahina, naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso sa bawat salitang nakasulat doon. Ang katotohanan ay mas madugo pa kaysa sa aking inaasahan. Rosalinda, hindi lang siya Mistress Mainpata. Bulong ko habang dahan-dahang napaatras. Ang batang karga niya ay anak ni Governor Villafuerte. Ang pangalang Villafuerte ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kumpiyansa ni Consolacion. Si Governor Villafuerte ang pinakamalakas na kalaban ng pamilya Roxas sa politika at sa negosyo. Ang anak ni Leandro ay hindi lamang huwad. Ito ay anak ng kaisa-isang lalaking gustong sumira sa kanila. Ibigay mo sa akin ang notebook na yan. Sigaw ni Consolacion. Sinubukan niyang sugurin ako, ngunit hinarangan siya ng kaniyang sariling mga tauhan, na ngayon ay pilit na idinidilat ang mga matang puno ng lason. Tapos na ang laro ninyo, Consolacion. Wika ko habang mabilis akong tumatakbo patungo sa exit ng klinika. Ang katarungan ay hindi nahihintayin ang hearing bukas. Ang katarungan ay kasalukuyan nang kumatok sa pintuan ni Leandro. Mabilis akong lumabas ng klinika at sumakay sa aking sasakyan. Habang humaharurot ako palayo sa gitna ng malakas na ulan, tumunog ang aking cellphone. Isang notification mula sa aking private investigator. Dr. Sol, nahanap na namin si Rosalinda. Hindi siya pumunta sa mansyon. Dumiretso siya sa isang penthouse sa IT Park kasama ang Chief of Police. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi lang pala pamilya Roxas ang kalaban ko. Ang buong sistema ng Cebu ay kasalukuyang nakikipaglaro sa akin. Ngunit habang tinitingnan ko ang notebook ni Serafina, may isang maliit na detalyeng nakakuha ng aking pansin. Isang petsa na 10 taon na ang nakalilipas. Ang petsa kung kailan namatay ang aking ama sa operating table ni Leandro. Bakit narito ang pangalan ng tatay ko sa listahan ng mga pasyente ni Rosalinda? Ang hiwa ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang lumalim at ang susunod na operasyon ko ay magiging isang digmaan na walang sino man ang makakaligtas. Ang hangin sa loob ng conference room ng medical board ay amoy lumang papel at antiseptic, isang amoy na kadalasang nagpapahiwatig ng pag-asa, ngunit ngayong araw ito ay amoy ng isang paparating na bitayan. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang lamesa tuwid ang likod at ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa ibabaw ng aking mga dokumento. Sa tapat ko nakaupo si Leandro, suot ang kaniyang pinakamagarang coat. Ang kaniyang mukha ay puno ng kumpiyansang, tila bahawak na niya ang aking kapalaran. Sa likuran niya nakaupo si Doña Consolacion at si Rosalinda, na paminsan-minsan ay nagpapalitan ng mapang-uyam na ngiti habang tinitingnan ang aking puting coat na wala ng nameplate. Dr. De La Vega, the board has reviewed the initial complaint filed by Dr. Leandro Roxas. Panimula ng chairman ng boses ay seryoso at walang kinikilingan. The allegations of professional misconduct, falsification of medical records, and mental instability are very grave. Ano ang masasabi mo? Bago pa ako makasagot, tumayo si Leandro. Mr. Chairman, if I may. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. This is about the safety of our patients. Dr. Sol has been hiding her clinical depression and obsessive behavior since our divorce. She's been manipulating my personal records to make it look like I have a medical condition just to get back at me and my new family. Tumingin ako kay Leandro. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga tahi ng isang maselang operasyon, maingat ngunit puno ng lason. Hindi ako kumibo. Pinanood ko lamang ang kanyang bawat kumpas gaya ng pagmamasid ko sa isang pasyenteng may malalang sakit na kailangang operahan. And here's the evidence, patuloy ni Leandro. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap ng mga miyembro ng board. The altered laboratory results and the testimonies of the staff who saw her entering the records room illegally. She's desperate, Mr. Chairman. She can't accept that she's no longer a Roxas. Narinig ko ang mahinang halakhak ni Rosalinda mula sa likuran. Isang tunog ng pagtatagumpay na tila ba nakuha na nila ang lahat. Lumapit sa akin si Doña Consolacion, yumuko ng bahagya at bumulong sa aking tenga na siya lamang ang makakarinig. You should have taken the money, Soledad. Now you'll lose your license and your name. Wala ka nang mabalikan pa. Ang boses ng matanda ay puno ng nanunuot na puot.
Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Konsolasyon ng pangalang De La Vega ay hindi kailanman naging dependent sa apelidong Roxas. Ang pangalan ko ay binuo sa talino, hindi sa nakaw na yaman. Tumayo ako at hinarap ang chairman. I understand the gravity of the situation, Mr. Chairman, but medicine is based on facts, not on emotional outbursts and staged testimonies. I believe the board values truth above all else. We do, Dr. De La Vega, sagot ng chairman. And that is why we allowed Dr. Roxas to bring in a surprise witness who claims to have handled the original records. Bumukas ang dambuhalang pintuan ng silid. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng bakal ay tila hudyat ng aking sariling pagkagunaw. Pumasok ang isang matandang babae, nakasuot ng maayos na terno, ngunit nanginginig ang kaniyang mga hakbang. Si Serafina. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Ang matandang inakala kong huling kakampi ko ay ngayon ay naglalakad patungo sa panig ni Leandro. Tumingin sa akin si Serafina, ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at pakunwaring pighati. State your name and your relation to this case, utos ng chairman. I am Serafina Roxas, a retired midwife and former archivist of the Roxas Medical Center. Mahinang sagot ng matanda. Lumingon sa akin si Leandro nang may matinding tagumpay sa kaniyang mga mata. Serafina, tell the board, sino ang nag-utos sa iyo na palitan ang aking medical records? Sino ang nagbayad sa iyo ng 1,000,000 piso para gumawa ng kwento tungkol sa aking kakayahang magkaanak? Napatitig ako kay Serafina. Ang kaniyang bibig ay dahan-dahang bumubuka, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa aking huling pag-asa. Si Dr. Soledad de la Vega, putpant, bulong ni Serafina. Ang ugong ng pagkagulat mula sa mga miyembro ng board ay umalingaw sa buong silid. Naramdaman ko ang lamig ng bawat titig na nakatutok sa akin. Sa dulo ng silid nakita ko si Doña Consolacion na marangyang naglaladlad ng kaniyang abaniko, tila ba tapos na ang laro. Ngunit ang hindi nila alam, sa ilalim ng aking lamesa, ang aking cellphone ay kasalukuyang nakarecord sa bawat salitang binibitawan ni Serafina. At ang duguang panyo ng aking ama, ito ay nananatiling nakatago sa aking bulsa. Naghihintay ng tamang panahon upang ilabas ang kaisa-isang katotohanang hindi nila kailanman naisip na nahanap ko. Chairman, may I present my counter-evidence? Mahinahon kong tanong sa gitna ng kaguluhan. There's no need, Dr. De La Vega. The witness is clear, tap. Sigaw ni Leandro. Hayaan natin siyang magsalita, Leandro, sabi ng chairman. Ano ang ebidensya mo, Sol? Kinuha ko ang isang itim na hard drive mula sa aking bag, ngunit bago ko ito maibigay, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa silid. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa bintana ay naging hudyat ng isang hindi inaasahang pangyayari. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa aking tabi at ang isang boses na bumulong sa aking tenga. Huwag kang lilingon, Sol. Ang tunay na file ay wala sa drive na yan. Ninakaw na nila ito kanina pa. Ang kadiliman ay hindi banta para sa isang taong sanay ng mabuhay sa anino ng kataksilan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng conference room, matapos mabasag ang salamin, naramdaman ko ang mabilis na pag-alis ng boses na bumulong sa akin. Hindi ako natakot nang malaman kong ang hard drive na hawak ko ay isang huwad na piraso ng plastic. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng dilim. Sa medisina, bago ka humawak ng scalpel para sa isang malaking operasyon, kailangan mong magkaroon ng planong panandalian para sa anumang komplikasyon. Akala ni Leandro ay naisahan niya ako. Akala ni Consolacion ay nakuha na nila ang lahat ng aking bala. Ngunit ang katotohanan ay hindi nakatago sa isang digital na kagamitan. Ito ay nananalaytay sa bawat hibla ng ebidensyang ako mismo ang kumuha. Chairman, anong nangyayari? Protektahan niyo si Mama. Ang sigaw ni Leandro ay puno ng peking kabayanihan, ngunit ang panginginig sa kaniyang boses ay hindi maitatago. Security, buksan ang emergency lights, utos ng chairman. Dahan-dahang nagliwanag ang paligid sa tulong ng mga pulang ilaw ng emergency system. Ang bawat anino sa silid ay tila naging mahahabang daliri na nakaturo sa mga may sala. Nakatayo ako sa dulo ng lamesa tuwid, ang likod habang pinapanood si Leandro, na pilit na itinatago ang isang pamilyar na itim na hard drive sa loob ng kaniyang bulsa, ang orihinal na drive na pinalitan nila sa gitna ng gulo. Dr. De La Vega, nasaan ang ebidensya mo, Kat? Tanong ng chairman, ang kaniyang mukha ay puno na ng pagdududa. Humarap ako sa kanila ng may malamig na determinasyon.
Mr. Chairman, ang drive na hawak ko kanina ay isang decoy. Alam kong susubukan nilang nakawin ito gaya ng pagnanakaw nila sa aking dangal sa loob ng maraming taon. Ngunit ang tunay na katarungan ay hindi kailangang i-download. Narito ito sa harap ninyong lahat. Itinaas ko ang aking cellphone at pinindot ang live cloud stream. Biglang lumabas sa dambuhalang monitor ng silid ang isang video recording na may high definition na linaw. Hindi ito tungkol sa records. Ito ang recording mula sa aking suot na brooch noong gabing inatake ako sa abandonadong klinika. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa iyo. Dahil simula ngayong gabi, ang bawat dokumentong hawak mo ay maglalaho. At ikaw ay magiging isang alaala na lamang. Nakita ko ang mabilis na pamumutla ni Doña Consolacion. Ang kanyang abaniko ay marahas niyang naitiklop habang ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan ng may halong pandidiri. Technical manipulation iyan. Hindi iyan totoo. Sigaw ni Leandro, ang kanyang mukha ay namumula na sa kahihiyan. Wait, Leandro, hindi pa ako tapos. Malamig kong putol sa kanyang pagwawala. Mr. Chairman, kasama sa complaint ni Dr. Roxas ang aking di umano'y pagiging obsessed sa kanyang pamilya at sa kanyang anak. Ngunit bilang isang OBGYN, tungkulin ko lamang na siguraduhin ang kalusugan ng bawat sanggol. At sa kaso ng batang ito, lumingon ako kay Rosalinda na ngayon ay pilit na umiiwas sa aking tingin. Noong binyag isinagawa ko ang pagmamano, isang sagradong tradisyon na ginamit ninyo upang ipahiya ako. Ngunit sa sandaling iyon, kinuha ko ang laway ng bata gamit ang isang medical swab. Narito ang resulta ng DNA test mula sa kaisa-isang laboratorio sa Singapore na hindi kayang bilhin ng pera ng mga Roxas. Inilapag ko ang isang pirmadong dokumento sa harap ng chairman. Ang bawat salita sa papel na iyon ay tila isang malakas na sampal na tumama sa pagkatao ni Leandro. Ang bata ay hindi anak ni Leandro Roxas. Ang boses ko ay kasing matatag ng isang pader na bakal. Leandro, baka nakakalimutan mo ang original mong sperm analysis result na pinunit ni Serafina. You are a zoospermic. Wala kang kakayahang magkaanak noon pa man. At ang batang karga ni Rosalinda, he is the biological son of Governor Villafuerte. Ang tunog ng dahan-dahang pagbagsak ng baso ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kaniyang diamanteng krus ay tila naging isang mabigat na tanikala sa kaniyang leeg. Ang pangalang Villafuerte ay isang lason na tuluyang wumasak sa kanilang kumpiyansa. Si Governor Villafuerte ang kaisa-isang tao na handang sumira sa imperyo ng mga Roxas upang makuha ang kontrol sa negosyo sa Cebu. Rosalinda, totoo ba ito? Nauutal na tanong ni Leandro, ang kaniyang mga mata ay puno ng purong sakit at pagkagulat. Hindi nakasagot si Rosalinda. Ang kaniyang katahimikan ay sapat na upang kumpirmahin ang kaniyang kataksilan. Ginamit niya ang lihim ni Leandro upang makapasok sa pamilya Roxas, habang ginagamit naman niya si Leandro bilang kalasag laban sa asawa ng governor. Serafina, tawag ko sa matandang midwife na ngayon ay nanginginig sa kaniyang upuan. Sabihin mo sa board ang katotohanan. Bakit ka nagbayad ng 1,000,000 piso sa mga tauhan ni Leandro kaninang umaga? Napatitig si Serafina sa akin pagkatapos ay kay Consolacion. Ang takot sa kaniyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagkapagod. Patawarin niyo po ako, Dr. Sol. Binayaran nila ako upang magsinungaling. Binantaan nila ang anak ko, pero hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng dugo ang panyo ng tatay niyo. Biglang tumayo ang chairman, ang kaniyang mukha ay puno ng matinding galit. Enough, I have seen and heard enough. Dr. Leandro Roxas, you are hereby recommended for permanent revocation of your medical license for falsification of public documents and professional misconduct. Doña Consolacion, the board will launch a full investigation regarding the foundation's illegal activities. Nagkagulo sa loob ng silid. Ang mga flash ng camera ng mga reporter na kanina pa nakikinig sa labas ay biglang bumulaga sa aming lahat. Ang dambuhalang pintuan ay nabuksan at pumasok ang mga awtoridad. Hinarap ko si Leandro. Lumapit ako sa kanya sapat lang upang maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. Sabi ko sa iyo, Leandro, bulong ko. Ang sinapupunan ko ay hindi kailanman naging problema. Ang kasamaan mo ang tunay na dahilan kung bakit ka baog. At ngayon maging ang iyong kinabukasan ay baog na rin. Isang malutong na sampal ang iginawad ko kay Rosalinda.
isang sampal na nanggaling sa bawat taon ng aming pekeng pagkakaibigan. Ang tunog nito ay tila musika ng katarungan sa aking pandinig. "That is for my father," sabi ko ng may malamig na tinig. Habang kinakaladkad sila palabas ng boardroom, naramdaman ko ang pagluwag ng bigat sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng tagumpay tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number mula sa isang international line. "Dr. De La Vega, congratulations on your victory. Pero huwag kang masyadong kampante. Ang pagkamatay ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas ay hindi lang plano ng mga Roxas. Check the autopsy's missing page. Ang lason na pumatay sa kanya ay nagmula sa sarili mong clinic." Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang hiwa ng katotohanan ay tila naging isang malalim na sugat na hindi pa pala tuluyang natahi. Ang tunay na kalaban ay nananatili pang nakatago sa dilim. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa matamis sa simula, ngunit may kaunting pait ng katotohanang hindi pa ganap ang lahat. Habang pinapanood ko ang pagkaladkad ng mga pulis kay Leandro at Rosalinda, palabas ng gusali hindi saya ang naramdaman ko, kundi isang malamig na pag-uusisa. Ang boses sa telepono ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa aking isipan, tila isang mantsa sa puting coat na pilit kong nililinisan. Ang bawat flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na naglalantad sa kabulukan ng pamilyang pilit akong dinurog. Ngunit sa gitna ng ingay ang katahimikan ng aking nakaraan, ang siyang mas nagbibigay sa akin ng pangamba. "Dr. De La Vega, hindi pa tapos ang laban," bulong ni Serafina sa aking tabi habang mabilis kaming naglalakad patungo sa aking sasakyan. "Ang pahinang tinutukoy ng tumawag sa iyo. Alam ko kung nasaan iyon." "Saan, Serafina? At bakit ngayon mo lang sinasabi?" Mahinahon kong tanong bagaman ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Dahil ang pahinang iyon ang magpapatunay na ang lason na pumatay sa tatay mo ay hindi lamang inutos ni Konsolasyon. Ito ay inireseta gamit ang iyong sariling pirma, nanginginig na sagot ng matanda. Napatigil ako sa paglakad sa gitna ng parking lot. Ang mainit na hangin ng Cebu ay tila naging yelo na humaplos sa aking balat. Ang pirma ko, impossible. Isang intern pa lamang ako noon, wala akong kapangyarihang magreseta ng ganoong klaseng gamot. Iyon ang bitag, Sol. Ginamit nila ang iyong kawalan ng malay noon upang gawin kang kalasag. Kung sakaling mabulatlat ang krimen, patuloy ni Serafina habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. "Nasa loob ng lumang safe sa iyong basement clinic ang orihinal na logbook. Doon mo makikita ang katotohanan." Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pinaharurot ko ang sasakyan patungo sa aking lumang klinika, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang bawat kanto ng kalsadang nadadaanan ko ay tila mga pahina ng isang madilim na kasaysayan na pilit kong kinalimutan. Pagdating ko roon, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at lumang semento. Ang bawat hakbang ko sa maalikabok na sahig ay tila nagpapatunog ng mga tuyong dahon sa gitna ng isang sementeryo. Dumiretso ako sa basement. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilyang naghihingalo, nahanap ko ang maliit na vault na nakatago sa likod ng mga lumang medical journals. Gamit ang kaisa-isang susi na itinago ko sa loob ng 10 taon, dahan-dahan kong pinihit ang bakal. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gear ay tila isang ungol ng isang dambuhalang nagigising mula sa mahabang tulog. Bumukas ang pinto at bumulaga sa akin ang isang asul na folder. Hinablot ko ito at mabilis na binuklat ang mga pahina. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Doon sa huling pahina ng autopsy report ng aking ama, nakadikit ang isang piraso ng reseta, ang gamot digoxin, ang doses fatal, at sa ibaba nito ang isang pirma na kasing linaw ng sikat ng araw, ang pirma ko. Ngunit may isang bagay na hindi nila napansin. Bilang isang doktor na may hilig sa sining, ang bawat pirma ko ay may maliit na tuldok sa ilalim ng letrang S, isang markang tanging ako lang ang nakakaalam. At sa resetang ito ang tuldok ay wala. Peken, bulong ko sa gitna ng katahimikan. Isang perpektong panggagaya. Hindi lang iyan ang pekesol, isang boses ang nanggaling sa dilim ng hagdanan. Lumingon ako at nakita ko si Rosalinda. Nakatakas siya sa gulo sa boardroom. Ang kaniyang mukha ay wala na ang tamis. Ang tanging natira ay ang nanlilisik na puot ng isang taong wala nang mabalikan. May hawak siyang isang maliit na bote ng chemical at isang lighter. "Akala mo ba ay hahayaan kitang manalo ng ganito lang? Winasak mo ang buhay ko.
Winasak mo ang kinabukasan ng anak ko. Sigaw ni Rosalinda, ang kaniyang boses ay pumapaos sa galit. Winasak mo ang sarili mo, Rosalinda, noong piliin mong maging kabit ng isang governor at gamitin ang isang baog na lalaki para sa iyong ambisyon. Malamig kong sagot habang dahan-dahan akong humahakbang patungo sa kanya. Ang resetang ito, ikaw ang gumawa nito 10 taon na ang nakalilipas. Di ba ikaw ang head nurse noon sa klinik ko? Oo, ako nga. Halakhak niya isang tunog na kasing lansa ng dugo. Dahil ang tatay mo ang nakakaalam na hindi ka baog. Alam niya ang lihim ni Leandro at balak niyang sabihin sa iyo. Kaya kailangan siyang mawala. At kailangan ikaw ang maging salarin. Itinapat ni Rosalinda ang lighter sa bote ng chemical. Ngayong gabi, Soledad, sasama ka sa tatay mo sa ilalim ng lupa. At ang folder na iyan, magiging abo kasama ng iyong dangal. Naramdaman ko ang init ng apoy na nagsisimulang sumiklab sa dulo ng kaniyang kamay. Ang bawat segundo ay tila isang pagbilang ng mitya ng isang bomba. Ngunit sa halip na tumakbo, kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang emergency broadcast. Rosalinda, tumingin ka sa itaas, wika ko. Mula sa maliit na speaker sa dingding ng basement, umaling-aungaw ang boses ng chairman ng medical board. Dr. Magsino, we have the police outside the perimeter. Drop the weapon. Your confession has been recorded via the clinic's operational surveillance system. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Rosalinda. Ang kumpiyansang dala niya kanina ay biglang naglaho na palitan ng purong desperasyon. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na pagsabog ng usok ang nanggaling sa likuran niya. Pumasok ang mga tauhan ng SWAT. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay tila hudyat ng kaniyang katapusan. Mabilis nilang pinalibutan si Rosalinda habang ako ay nanatiling nakatayo, hawak ang asul na folder na naglalaman ng katotohanan. Habang kinakaladkad siya palabas, tumigil si Rosalinda sa tapat ko. Hindi pa ito tapos, Sol. Ang dugo ang panyo. Hindi iyon kay Teodoro. Kay Leandro iyon. May isa pang sikretong hindi mo alam tungkol sa gabi ng aksidente. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang laro ay may isa pang huling yugto na hindi ko inaasahan. Balang araw, titingnan ko ang matandang babaeng ito. Habang siya ay nakaluhod sa gitna ng kalsada, pilit na pinupulot ang mga piraso ng kaniyang naglahong dangal. Sa oras na iyon, ang diamanteng krus sa kaniyang leeg ay magmumukhang isang tumpok ng basag na bote. Sa harap ng katarungan, may isang lihim na nakatago sa bawat hibla ng dugo. Ang panyong hawak ko, isang katotohanang mas matalas pa sa anumang scalpel. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang bawat tahi ng kaniyang kasinungalingan ay tuluyan ng mapuputol. Ngunit bago ang ganap na paglaya, kailangan ko munang lasapin ang pait ng huling pagtutuos sa loob ng mansyong naging kulungan ko sa loob ng maraming taon. Maging professional ka naman, Konsolasyon. Tapos na ang oras ng iyong pagdarasal. Ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga panalangin binuo sa lason. Ito ang mga salitang binitawan ko habang marahas kong itinutulak ang dambuhalang pintuan ng library ni Doña Konsolasyon. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling kandila ay nanunuot sa aking ilong, ngunit mas matapang ang amoy ng takot na dahan-dahang bumabalot sa silid. Doon sa gitna ng dilim nakaupo ang matanda sa kaniyang swivel chair, pilit na itinatago ang kaniyang nanginginig na mga daliri sa ilalim ng kaniyang abaniko. Soledad, paano ka nakapasok dito? Ang mga guards ko. Nauutal na tanong ni Konsolasyon. Ang kaniyang tinig ay wala na ang autoridad na dati ay nagpapayuko sa akin. Ang mga guards mo ay tapat sa kung sino ang nagpapasweldo sa kanila, Konsolasyon. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahan kong inilalapag ang duguang panyo sa kaniyang lamesa. At simula kaninang alas 5 ng hapon, ang Vega Holdings ay opisyal na nang naging majority owner ng Roxa Security Agency. You are no longer the queen of this house. You are just a squatter in my property. Nakita ko ang mabilis na pagbagsak ng kaniyang balikat. Ang kumpiyansang dala niya sa cathedral kanina ay nagmistulang abo sa aking paningin. Anong ibig mong sabihin, bulonga? Bulong niya. Tungkol sa panyong ito, itinuro ko ang mantsa ng dugo sa tela. Sabi ni Rosalinda, hindi ito sa tatay ko. Noong gabing namatay ang tatay ko sa operating table, hindi aksidente ang nangyari. Leandro was driving drunk. He hit another car before arriving at the hospital, causing the injury that required surgery. Ginamit niyo ang tatay ko upang pagtakpan ang krimen ng anak mo. Pinatay niyo siya hindi dahil sa malpractice, kundi dahil siya ang saksi sa pagiging kriminal ni Leandro.
Tumawa si Konsolasyon, isang mapait at desperadong tunog. Wala kang patunay, isang lumang panyo laban sa kapangyarihan ng mga Roxas. Mapagtatawanan ka lang sa Korte Soledad. Hindi lang ito panyo, Konsolasyon. Wika ko habang kinuha ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang isang forensic report. Ang DNA sa panyong ito ay nagmatch sa isang unresolved hit-and-run case 10 taon na ang nakalilipas. At ang eyewitness account, hawak ko na ang pirmadong affidavit ni Serafina. Sinasabi rito na ikaw mismo ang nagbayad sa mga pulis upang burahin ang logbook ng gabing iyon. Marahas na itiniklop ni Konsolasyon ang kaniyang abaniko. Anong gusto mo, pera? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ni Leandro, basta manahimik ka lang. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Huwag mong banggitin ang utang na loob sa akin. Ang sigaw ko ay tila yumanig sa mga pader ng library. Lumapit ako sa kanya sapat lang upang maramdaman niya ang init ng aking galit. Binayaran ko na ang bawat sentimo ninyo sa pamamagitan ng aking katahimikan at mga luhang inubos nyo. Ngayon ako naman ang maniningil. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking bag. This is a deed of voluntary surrender of all Roxas assets to the De La Vega Foundation. Kapalit nito, hindi ko isasama ang pangalan mo sa murder charges laban kay Leandro at Rosalinda. You will live the rest of your life in a small condo away from the high society you love so much. O baka gusto mong sumama sa kanila sa loob ng rehas. Nanginginig ang kamay ni Konsolasyon habang tinititigan ang dokumento. Ang kaniyang banal na maskara ay tuluyan, nang gumuho inilalantad ang isang matandang babaeng hubad ang katotohanan at wala ng kapangyarihan. Pipirmahan ko. Basta siguraduhin mong hindi mapapahiya ang pangalan ng asawa ko. Hikbi niya muling ginagamit ang kaniyang pa-victim persona sa huling pagkakataon. Ang pangalan ng asawa mo ay matagal nang nadungisan ng iyong mga kamay, malamig kong sagot. Nang matapos ang pirmahan, tumalikod ako at naglakad palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang ko sa marmol na sahig, nararamdaman ko ang pagluwag ng tanikala sa aking puso. Ngunit pagdating ko sa lobby, sinalubong ako ng isang balitang hindi ko inaasahan. Nakatayo sa pintuan si Attorney Lorenzo, ang aking abogado, hawak ang kaniyang cellphone. Ang kaniyang muka ay puno ng tension. Dr. Sol, may problema sa ospital, bungad ni Lorenzo. Si Leandro, nakatakas siya sa custody habang inililipat sa presinto. At ayon sa aming source, kasama niya si Rosalinda at ang bata. Papunta sila sa airport, dala ang original na medical patents ng De La Vega na akala natin ay nasecure na natin. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng adrenaline. Ang laro ay hindi pa pala tapos. Ang huling operasyon ko ay magaganap sa gitna ng takbuhan at panganib. Lorenzo, ihanda ang sasakyan. Utos ko, ang aking boses ay kasing talim ng asero. Huwag mong hahayaang makalipad ang eroplanong iyon. Dahil ang kaisa-isang tagapagmana ng De La Vega ay hindi kailanman papayag na ang kaniyang talino ay manakaw ng isang magnanakaw. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa basang aspalto ng kalsada patungo sa paliparan ay tila pagpunit sa mga huling pahina ng isang madilim na kasaysayan. Sa tabi ko si Attorney Lorenzo ay mabilis na nakikipag-ugnayan sa kaniyang mga contact sa aviation security. Hindi ako nakakaramdam ng kaba. Ang bawat pintig ng aking puso ay may kaayusan ng isang heart monitor sa loob ng isang maayos na operating room. Ang Maribel na dating nagtatago sa anino ng kaniyang asawa ay matagal na ring nabaon sa limot kasama ng mga peking pangako ni Leandro. Ang doktor na nakaupo ngayon sa sasakyang ito ay hindi na nagnanais ng paliwanag, kundi ang ganap na pagbawi sa kaisa-isang bagay na hindi nila kailanman dapat hinawakan ng dangal ng pamilya De La Vega. At isabihan mo ang tower, walang eroplanong lalabas sa Hangar 4. Utos ko, ang boses ko ay nananatiling mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Ang patents na dala ni Leandro ay naka-encrypt. Akala niya ay makukuha niya ang formula, ngunit ang hindi niya alam, ang bawat file na binuksan niya ay nagsisilbing GPS beacon na nagtuturo sa atin kung nasaan siya. Copy, Dr. Sol. Pinaliligiran na ng mga pulis ang perimeter, sagot ni Lorenzo, habang mabilis na itinitipa ang kaniyang tablet. Pagdating namin sa pribadong hangar, sinalubong kami ng amoy ng jet fuel at ang malakas na ihip ng hangin mula sa mga propeller ng isang maliit na eroplano. Doon sa tapat ng hagdanan ng eroplano, nakita ko si Leandro. Gulo-gulo ang kaniyang buhok, pawis na pawis at mahigpit na nakakapit sa isang itim na briefcase. Sa tabi niya ay si Rosalinda,
na ngayon ay wala na ang marangyang anyo yakap-yakap ang bata habang pilit na sumasakay sa eroplano. Leandro, tapos na ang operasyon, ang sigaw ko ay tila bumasag sa ugong ng makina ng eroplano. Napatigil si Leandro. Lumingon siya sa akin, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon at takot. Sol, huwag kang lalapit. Hawak ko ang patents mo. Isang maling galaw at susunugin ko ang lahat ng ito. Dahan-dahan akong humakbang pasulong. Ang bawat pagtama ng aking bota sa semento ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Sunugin mo, Leandro. Sige, gawin mo. Pero bago mo gawin, tingnan mo muna ang screen ng iyong cellphone. Nagtataka siyang tumingin sa kaniyang phone. Nakita ko ang biglang pagbagsak ng kaniyang balikat nang makita niya ang balita mula sa Securities and Exchange Commission. The Roxas Medical Center is no longer yours, Leandro, wika ko. Habang humihinto ako sa layong 5 metro mula sa kanya. Ang utang na kinuha mo gamit ang pangalan ko. Kanina pang 6:00 ng gabi, ang lahat ng shares mo ay formal nang naisalin sa Vega Women's Center. You are a fugitive with 0 assets and a revoked medical license. Kahit makatakas ka pa sa bansang ito, wala kang pupuntahan kundi ang kahirapan. Huwag kang maniwala sa kanya, Leandro, sumakay na tayo. Sigaw ni Rosalinda, ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na pinalibutan ng mga armadong pulis ang eroplano. Marahas na ibinagsak ni Leandro ang briefcase. Napaluhod siya sa semento, umiiyak ng walang tunog, tila isang pasyenteng nalaman na wala ng lunas ang kaniyang sakit. Lumapit ako sa kanya at tumayo ng matuwid sa kaniyang tapat. Ito ang huling diagnosis ko para sa iyo, Leandro. Bulong ko sapat lang upang marinig niya sa gitna ng ingay ng paligid. Hindi ka baog dahil sa medisina. Baog ka dahil sa iyong pagkatao. Wala kang kakayahang magpalago ng buhay, maging ito man ay isang sanggol, isang kumpanya o isang relasyon. You are a biological and moral failure. Inabot ko ang aking kamay kay Rosalinda. Ibigay mo sa akin ang bata, Rosalinda. Hindi mo siya magagamit upang iligtas ang sarili mo mula sa governor. Ang batang ito ay inosente sa inyong mga kasalanan. Nanginginig na iniabot ni Rosalinda ang sanggol sa akin. Sa sandaling nahawakan ko ang bata, naramdaman ko ang kakaibang init. Hindi ito init ng dugo ng mga Roxas, kundi ang init ng katarungang sa wakas ay natupad na. Dalhin niyo na sila, utos ko sa mga pulis. Habang kinakaladkad si Leandro at Rosalinda patungo sa mga sasakyan ng pulis, lumingon si Leandro sa huling pagkakataon. Sol, patawarin mo ako. Please, Sol. Hindi ko siya sinagot. Ang pananahimik ko ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi ang huling pako sa kabaong ng aming nakaraan. Nang makaalis ang mga awtoridad, naiwan kami ni Lorenzo sa gitna ng tahimik na hangar. Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa madilim na kalangitan ng Cebu. Dr. Sol, ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Lorenzo. Buksan ang Vega Women's Center, ngiti ko isang ngiting puno ng tunay na kapayapaan. Marami pang kababaihan ang nangangailangan ng lunas mula sa mga tulad ng mga Roxas. Ngunit habang papasok kami sa aming sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa National Penitentiary. Dr. De La Vega, kailangan niyo pong pumunta rito. Ang boses ng warden ay puno ng tensyon. Si Doña Consolacion, may iniwan siyang huling habilin bago siya tuluyang mawalan ng malay sa selda. Sinasabi niya na may isa pa kayong kapatid na itinago nila sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang laro ay hindi pa pala tapos. May isang bagong hiwa na kailangang tahiin. Inga bawat hakbang ko sa sementadong sahig ng infirmary ng bilangguan ay tila pagbibilang ng mga huling sandali ng isang reynang nawalan ng korona. Ang amoy ng antiseptic na humahalo sa alingasaw ng luma at basang pader ay naging background ng aking huling pakikipagtuos. Hindi ako narito para sa awa. Narito ako para sa huling pahina ng aking kasaysayan. Ang Maribel na dating umiiyak sa harap ng altar ay matagal nang naging abo, at ang doktor na nakatayo ngayon sa tapat ng bakal na pinto ay handa nang putulin ang huling ugat ng cancer na sumira sa kaniyang buhay. Dr. De La Vega, 5 minuto lang ang ibinigay ng warden, bulong ng gwardya habang binubuksan ang pinto. Pumasok ako sa loob. Doon sa gitna ng puting kama, na tila ba isang kabaong nakahiga si Doña Consolacion. Wala na ang diamanteng krus, wala na ang mamahaling abaniko. Ang tanging natira ay ang isang matandang babaeng ang balat ay tila tuyong papel.
at ang mga mata ay puno ng takot sa paparating na dilim. Ang tunog ng kaniyang mahinang paghinga ay tila isang mabilis na orasan na malapit ng tumigil. Nandito ka na, Soledad, mahinang bulong niya. Ang kaniyang boses ay tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Nandito ako, Konsolasyon. Hindi para magdasal kundi para maningil. Malamig kong sagot habang nananatili akong nakatayo, hindi lumalapit, hindi humahawak. Ano ang huling kasinungalingang gusto mong baunin sa hukay? Sino ang kapatid na sinasabi mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang nanginginig na labi. Akala mo ba ay si Leandro lang ang marunong magtago ng sikreto ang tatay mo? Si Teodoro, hindi siya ang santong inaakala mo. Bago kanya naging anak, may isa pa siyang pamilya. Isang anak na babae na kailanman ay hindi niya kinilala dahil sa takot na masira ang pangalan ng mga De La Vega. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo, ngunit pinatigas ko ang aking panga. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang ito para saktan ako sa huling pagkakataon. Tumingin ka sa iyong tabi, Soledad. Hikbi niya na sinundan ng isang marahas na pag-ubo na tila ba huling hininga na niya. Ang taong laging nasa likuran mo, ang taong akala mo ay kaisa-isa mong kakampi, siya ang bunga ng pagkakamali ng tatay mo. Ginamit namin siya upang pasukin ang buhay ninyo. Ginamit namin ang kaniyang galit upang sirain ang tatay mo sa operating table. Dahan-dahan akong lumingon sa pinto. Doon nakatayo si Attorney Lorenzo, ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ko ng bawat dokumento, bawat sikreto, at bawat sentimo ng aking yaman. Ang kaniyang mukha, na dati ay puno ng katapatan, ay biglang naging isang maskarang asero. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nagniningning sa paghanga kundi sa isang uri ng puot na 10 taon na niyang inaalagaan. Lorenzo, ang boses ko ay bahagyang nanginig, isang kahinaang mabilis kong binawi. Hindi Lorenzo ang tunay kong pangalan, Sol. Wika niya, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng infirmary. Ako si Lawrence de la Vega, ang anak na itinapon ng tatay mo sa probinsya upang manatili kang nag-iisang prinsesa ng Cebu. Ang dugo ang panyo na hawak mo, hindi iyon kay Leandro, hindi rin iyon kay Teodoro. Sa nanay ko iyon ang babaeng namatay sa gutom habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Ang bawat tagumpay ko sa loob ng medical board, ang bawat dokumentong nakuha ko, lahat ng iyon ay dumaan sa kaniyang mga kamay. Ginamit niya ako upang pabagsakin ang mga Roxas, hindi dahil sa katarungan, kundi dahil gusto niyang siya ang huling lalaking nakatayo sa ibabaw ng mga labi ng aming pamilya. So ikaw ang pumatay sa tatay ko? Tanong ko, ang aking tinig ay muling naging matalas na parang scalpel. Hindi ko siya pinatay, Sol. Hinayaan ko lang siyang mamatay. Nakangising sagot ni Lorenzo habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Pinanood ko si Leandro na magkamali sa surgery at sa halip na itama ko, ibinigay ko sa kanya ang lason na tatapos sa usapan. At ngayon, dahil hawak ko na ang lahat ng nilagdaan mong transfer of assets bilang iyong abogado, ang Vega Women's Center at ang Roxas Medical ay opisyal nang sa akin. Isang malakas na tunog ng pag-ikot ng susi ang narinig mula sa labas. Ikinandado ni Lorenzo ang pinto ng infirmary. Sa kabilang panig ng salamin, nakita ko ang pagdating ng mga armadong lalaking hindi ko kilala. Hindi sila pulis. Sila ang mga tauhan ng kumpanyang palihim niyang binuo gamit ang aking pera. "You're trapped, big sis," bulong ni Lorenzo sa aking tenga. Isang huling pirma na lang sa psychological incapacity document na ito, at habang buhay ka nang mananatili sa loob ng pasilidad na ito, kasama ng matandang babaeng ito na pilit kang winasak. 2 birds, 1 stone. Iniharap niya sa akin ang isang makapal na folder. Ang dulo ng kaniyang fountain pen ay nakaturo sa aking dibdib, tila ba isang punyal na handang bumaon sa aking puso. Napatitig ako sa dokumento, pagkatapos ay kay Doña Consolacion na ngayon ay wala ng malay. Ramdam ko ang mabilis na pagbilis ng aking tibok ng puso. Ang huling operasyon ko ay hindi nagaganapin sa loob ng ospital. Magaganap ito dito sa gitna ng kataksilan ng sarili kong dugo. Ngunit sa gitna ng panganib, naramdaman ko ang isang maliit na bagay sa loob ng aking bulsa, ang herengilyang naglalaman ng muscle relaxant na itinago ko kanina. Lorenzo, mabulong ko habang dahan-dahan kong kinukuha ang pen. Nakalimutan mo yata, ang isang De La Vega ay hindi kailanman nagpapatalo sa isang emotional na outburst. Tumingin ka sa likuran mo.
Isang malakas na tunog ng pagsabog ang yumanig sa buong bilangguan. Ang makapal na usok ay biglang bumalot sa infirmary at ang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga special forces mula sa kisame ay naging hudyat ng aking huling ganti. Ang laro ay hindi pa tapos. At sisiguraduhin kong ang huling diagnosis na isusulat ko ay ang hatol ng iyong kamatayan. Darating ang sandali na ang bawat diamante, bawat titulo, at bawat sentimong ninakaw ay magiging walang silbi sa harap ng isang katotohanang hindi kayang manipulahin ng pera. Ang akala ng lalaking nasa harap ko ako. Ang kaniyang biktima, isang kasangkapang maaari niyang ikulong sa isang madilim na silid upang kunin ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit hindi niya alam, sa bawat minutong lumilipas ang bawat dokumentong dumaan sa kaniyang kamay ay may nakatagong lason na ako mismo ang nagtimpla. Sa huli ang tanging katarungang matitira ay ang katarungang isinulat ng aking sariling mga kamay. Lorenzo o Lawrence, kung iyan ang gusto mong itawag ko sa iyo, nagkamali ka ng kinalabang doktor. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa butas ng sirang bintana matapos ang pagsabog. Ang makapal na usok ay dahan-dahang humuhupa. Inilalantad ang pagpasok ng mga tauhan ng Special Forces. Ang bawat isa sa kanila ay nakatutok ang mga tactical lights sa mukha ni Lawrence. Ang kaniyang mga armadong tauhan sa labas. Kanina pa sila pinalibutan ng mga awtoridad bago pa man niya nagawang ipihit ang susi. Paano mo nalaman, Cal? Sigaw ni Lawrence. Ang kaniyang mukha ay puno ng purong kabaliwan at pagkatalo. I controlled everything. I was the one who gave you the evidence against Leandro. You gave me the evidence because you wanted me to do the dirty work for you. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahan akong tumatayo mula sa aking kinauupuan. Inayos ko ang aking puting coat, tila ba nagtatanggal ako ng isang mantsa. Nagsimula akong magduda noong gabing nahanap mo si Serafina ng ganon kabilis. Noong gabi sa katedral, ang lalaking nakaitim na tumango sa akin. Hindi mo ba naitanong kung sino siya? Nanlaki ang mga mata ni Lawrence. Siya ang private investigator na kinuha ko upang imbestigahan ka, Lawrence. Patuloy ko. Ang bawat transfer of assets na pinapirmahan mo sa akin sa loob ng 3 araw, ang bawat pahina niyon ay hinaluan ko ng isang invisible chemical marker. The moment na tinangka mong iscan ang mga dokumentong iyan sa iyong private server, ang bawat illegal bank account mo sa Singapore at Cayman Islands ay automatikong na-flag ng Anti-Money Laundering Council. Sinungaling. Sigaw niya. Sinubukan niyang sugurin ako, ngunit bago pa siya makalapit, naramdaman niya ang mabilis at matalim na haplos ng aking kamay sa kaniyang leeg. Isang mabilis na pagturok ng herenggilyang naglalaman ng muscle relaxant ang ginawa ko sa kaniyang balikat. Ang kaniyang mga kalamnan ay biglang nanghina at ang kaniyang katawan ay dahan-dahang dumausdos sa sementadong sahig ng infirmary. Isipin mo na lang na isa itong anesthesia para sa operasyon ng iyong pagbagsak. Bulong ko sa kaniyang tenga habang pinapanood ko ang pagkapos ng kaniyang mga kamay ng bakal na rehas ng Special Forces. Tumingin ako kay Doña Consolacion na nananatiling walang malay sa kabilang kama. Ang kaniyang imperyo ay gumuho na kasama ng kaniyang anak na si Leandro at ang kaniyang huwad na kaalyado na si Lawrence. Ang tore ng mga Roxas at ang anino ng mga De La Vega na binuo sa kasinungalingan ay opisyal nang naging abo. Paglabas ko ng National Penitentiary, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw at ang nakakasilaw na mga flash ng camera ng media. Hindi ako nagtago. Itinaas ko ang aking ulo, ang aking mukha ay nananatiling payapa, ngunit puno ng awtoridad. Dr. De La Vega, ano po ang masasabi niyo sa pagkakaaresto sa inyong abogado at sa pagkakabunyag ng inyong tunay na kapatid? Sigaw ng isang reporter. Tumingin ako ng diretso sa camera. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. The surgery is done. Ang malignant na bahagi ng aking buhay ay formal nang natanggal. Simula ngayong araw, ang Vega Women's Center ay hindi lamang magsisilbing ospital, kundi isang kuta para sa bawat babaeng inakalang wala na silang katuwiran. Sumakay ako sa aking sasakyan nang hindi nililingon ang bilangguan. Sa loob ng sasakyan, kinuha ko ang duguang panyo at ang orihinal na medical records ng aking ama. Sa ilalim ng mga dokumentong iyon, nahanap ko ang isang maliit na diamanteng locket na itinago ni Serafina sa loob ng notebook. Binuksan ko ito at nakita ang litrato namin ni Papa noong bata pa ako. Isang huling butil ng luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Isang luhang hindi nanggaling sa sakit,
kundi sa ganap na paglaya. Pagkalipas ng 6 na buwan ang Cebu, ay muling yanig ng isang malaking balita. Ang Roxas Medical Center ay formal nang binili ng De La Vega Foundation at pinangalan ng Teodoro De La Vega Memorial Hospital. Nakatayo ako sa gitna ng bagong lobby, suot ang aking pinakamagarang pulang terno. Sa harap ko nakapila ang mga pasyenteng dati ay itinaboy ng mga Roxas dahil sa kahirapan. Ang bawat ngiti nila ay tila isang awit ng katarungan sa aking pandinig. Lumingon ako sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimulang sumikat ng napakaliwanag sa ibabaw ng dagat ng Cebu. Ang digmaan ay tapos na. Wala na ang mga anino, wala na ang mga kasinungalingan. Ready na po ang board Dr. Solta, wika ng aking bagong secretary. Kaming ngiti ko. Naglakad ako patungo sa conference room nang may matatag na hakbang ang tunog ng aking sapatos sa marmol ay tila isang deklarasyon ng aking walang hanggang paghahari sa sarili kong buhay. Ang reyna ng sinapupunan ay hindi na kailangan pang magbigay ng tagapagmana upang kilalanin ang kaniyang halaga. Ang kaniyang pangalan ay sapat na upang maging pamanang hindi kailanman mabubura ng panahon. Sinasabi sa medisina na ang pinakamahirap na bahagi ng isang operasyon ay hindi ang unang hiwa, kundi ang huling tahi na magsisiguro ng ganap na paghilom. 1 taon na ang mabilis na lumipas, mula nang gumuho ang tore ng mga Roxas at ang anino ni Lawrence de la Vega, at sa bawat araw na nagigising ako sa loob ng aking sariling tahanan, nararamdaman ko ang tamis ng kalayaang hindi kailanman mabibili ng kahit na sinong bilyonaryo. Ang bawat pilat na iniwan ng 8 taon kong pananahimik ay hindi natanda ng sakit kundi mga medalya ng aking katatagan na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng Cebu. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng Teodoro de la Vega Memorial Hospital, pinagmamasdan ang bukang liwayway na dahan-dahang nagbibigay kulay sa kalangitan. Ang bango ng sariwang kape at ang mahinang ugong ng ventilation system ng ospital ay tila isang oyayi na nagpapatibay sa aking loob. Wala na ang kaba, wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang malalim na katahimikan ng isang taong nahanap na ang kaniyang tunay na halaga. Nakatanggap ako ng balita kahapon mula sa aking bagong legal team. Si Leandro ay nananatili sa loob ng psychiatric ward ng pambansang bilangguan. Sinasabi ng mga gwardya na madalas daw itong makitang nakatitig sa kisame pilit na binubura sa kaniyang isipan ang mga dokumentong naging sanhi ng kaniyang pagbagsak. Si Doña Consolacion naman ay tuluyan nang nilimot ng mataas na lipunang dati ay kaniyang pinagharian. Ang kaniyang mga diamante ay naisalin na sa fund para sa mga batang biktima ng karahasan sa ilalim ng Vega Foundation. Ang kanilang hiya ay naging isang habambuhay na bilangguan na sila mismo ang nagtayo. Marami ang nagtatanong sa akin, napatawad ko na ba sila? Napapangiti na lamang ako sa tuwing naririnig ko ang katanungang iyan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Para sa akin ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang ubusin ang aking talino at emosyon sa kanilang mga alaala. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong naging kulungan ng aking pangarap. Pinatawad ko ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng mga pagsubok na nagpatalas sa aking isipan. Ngunit ang katarungan ay katarungan at ang bawat isa sa kanila ay umani ng binhing itinanim nila sa gitna ng kanilang kasakiman. Dr. Sol, ready na po ang medical team para sa outreach program sa probinsya at wika ni Serafina na ngayon ay tumatayong head of patient relations sa aking ospital. Wala na ang takot sa kaniyang mga mata. Siya na ngayon ay isang babaeng may paninindigan at dignidad. Coming Serafina, ngiti ko habang dahan-dahan kong inaayos ang aking stethoscope sa aking leeg. Ang diamanteng locket na nahanap ko noon ay hindi na simbolo ng yaman ng mga Roxas. Ito ay simbolo ng liwanag ng aking ama na kailanman ay hindi namatay. Ang Teodoro de la Vega Memorial Hospital ay naging isang kuta ng pag-asa hindi dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa katotohanan at malasakit na siyang pundasyon ng bawat operasyong nagaganap sa loob nito. Ano ang leksyon ng aking kwento? Sa bawat babaeng nakikinig, tandaan ninyo ito. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa inyong sinapupunan sa inyong asawa o sa kahit na sinong taong nagnanais na kayo ay pasukuin. Ang inyong karera, ang inyong talino, at ang inyong dignidad ay ang inyong pinakamalakas na sandata. Huwag kayong matakot na maging matalas. Huwag kayong matakot na maging rasyonal.
Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi ang araw ay sumisikat lamang para sa mga taong may lakas ng loob na tumayo sa sarili nilang mga paa. Humarap ako sa salamin at tiningnan ang aking reflection. Isang matatag matagumpay at malayang Soledad de la Vega ang nakatingin sa akin. Ang surgery sa aking buhay ay tapos na. Ang tumor ng kataksilan ay ganap ng natanggal. And ang pasyente ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan ng buong mundo. Naglakad ako patungo sa elevator. Nang may matatag na hakbang ang tunog ng aking sapatos sa marmol, ay tila isang awit ng kalayaan. Ang digmaan ay tapos na, at ang aking tunay na paghahari ay nagsisimula pa lamang.